Gusto ko sanang ibahagi ang karanasan ng mama ko na nangyari taong 1995. Bale, naibahagi ko na itong kwento sa ibang Pinoy horror channel. Pero wala na dun ang kwento ni mama. Kaya naman, naisipan ko gawan ito dito. Sana magustuhan nyo. 3 months nang walang trabaho si mama. At dahil walang kapera-pera, nag-decide siya na magpunta sa Laguna para magtrabaho bilang mananahi sa isang pagawaan ng mga damit. Si mama ay matalik na kaibigan ng may-ari ng patahian doon. Natawagin na lang natin sa pangalang Tita Ana. Close silang dalawa, kaya naman nakapasok at nakapagtrabaho agad si mama doon. Pero simula na magtungo si mama doon, puro hindi magaganda ang kanyang nakikita. Madalas kasi niyang makita na nag-aaway sila Tita Ana at ang kanyang nobyo na pulis dahil sa pera. Ang kwento kay mama, yung nobyo ni Tita Ana, ay bigla na lamang daw hindi naging palalabas ng bahay. Imbis na magtrabaho, ay madalas ay nasa loob lang ng kanyang kwarto at umiinom ng alak hanggang gabi. Hindi naman daw ganun yun dati. Hinahayaan na lang ni mama dahil normal lang naman sa isang relasyon ang magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Lumipas pa ang ilang araw na pananatili ni mama sa Laguna, ay meron pa siyang ibang napapansin. Madalas kasi siyang makakita ng isang lalaki na nakatayo at nakatalikod lang sa bakanteng lote malapit sa may balon. Hindi na lang daw niya ito pinapansin dahil baka nagpapahangin lang yung lalaki. Pero ang malala, sa tuwing napapadaan daw si mama doon, ay palagi siyang nakakaamoy na para bang may patay na daga o hayop. As in, mas mabaho pa sa patay na hayop na hindi mo raw maintindihan. Malawak daw ang bakanting lote, malapit lang sa patahian at sa hindi kalayuan, meron kang matatanaw na lumang balon na may takip na plywood. Ang bahay ni Tita Ana, kung saan nakikitira si mama, ay malapit lang din sa patahian. Wala silang masyadong kapitbahay at sobrang tahimik ng lugar. Isang gabi, habang natutulog si mama, ay bigla raw siyang binangungot. Napanaginipan daw niya yung lalaki na madalas niyang makita sa bakanting lote. Puno ng dugo ang buong katawan at parang may tama pa ng bala sa ulo. Humihingi raw ito ng tulong sa kanya. Pero hindi na lang pinapansin ni mama dahil pakadala lang ng pagod sa pagtatrabaho. Pagkatapos nun, ay hindi na nakatulog si mama. Kaya naman naisipan niyang bumaba muna at pumunta sa kusina para uminom. Habang bumababa si mama sa hagdan, ay nakarinig siya ng umiiyak na babae na nagmumula sa banyo. Tinungo ni mama ang banyo at napansin na nakabukas konti ang pinto. Pagsilip ni mama, nakita niya na umiiyak si Tita Ana habang nakabukas ang shower. Napansin niya na dinudugo si Tita Ana. Mukhang meron siyang buwan ng dalaw na halos tangayin lang ng tubig papunta sa maliit na drainage ang mga dugo ni Tita Ana. Naisip ni mama na kaya siguro umiiyak ang kaibigan niya ay baka dahil sa madalas na pag-aaway nila ng kanyang nobyo na pulis. Bes, baka magkasakit na yan. Malamig pa naman ang panahon ngayon. Sabi ni mama at tinignan lang siya ni Tita Ana. Hindi na nagsalita pa si mama kasi baka mainit daw ang ulo ni Tita Ana, kaya hinayaan na lang niya ito sa banyo at bumalik na lang sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nagyoyosi sila mama at yung babaeng security guard sa bakanting lote. Nagkukwentuhan lang sila nang biglang nakaramdam si mama ng tawag ng kalikasan. Naiihi na siya at hindi niya kayang pigilan pa, kaya naman naisip niyang umihi malapit sa may balon. Sinamahan naman siya ng babaeng security guard para magmasid sa paligid. Dahil baka may makakita sa gagawin ni mama,
at para hindi rin makita ng mga lalaking trabahador doon. Habang naglalakad sila mama patungo sa may balon, ay naamoy nila ang masangsang at mabahong amoy. Mas tumindi raw ang amoy nito habang papalapit sila ng papalapit doon. Inisip na lang daw ni mama na baka may patay na hayop, kaya nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad. Nang makarating si mama malapit sa may balon, ay mas lalo pang tumindi ang amoy na halos hindi mo maiintindihan kung ano bang meron ang nandoon. Habang nagbabawas ay nakarinig si mama ng isang shit-shit na nanggagaling sa kanyang likuran. Pero hindi niya ito nilingon. Hindi naman daw nakaramdam ng takot si mama dahil sa sobrang baho ng lugar, kaya binilisan na lang niya ang pag-ihi para makaalis na sila. Lumipas pa ang ilang mga araw, ay nakikita pa rin ni mama na nag-aaway sila Tita Ana at ang nobyo niyang pulis. Unti-unti na rin nalulugi ang mga negosyo nito at isa na doon ang kanyang patahian ng mga damit. Dahil doon, naisip ni mama na bumalik na lang sa Maynila at maghanap na lang ng ibang trabaho. Ang kaso nga lang, hindi sapat ang pera niya para makauwi. Kaya naman nagtelegrama si mama sa kanyang nakakatandang kapatid na lalaki na si Tito Roy para sunduin siya sa Laguna. Sa pagpunta ni Tito Roy sa Laguna, napansin din niya ang mabahong amoy na nanggagaling sa bakanting lote nang sunduin niya si mama doon. Halos masuka rin daw sa noong mga panahon na yun. Bago umalis si mama, nagpaalam muna siya kay Tita Ana at nagpasalamat. Ang putla raw ni Tita Ana ng mga oras na yun. Mukhang may sakit, samantalang yung nobyo niyang pulis ay nakakulong lang daw sa kwarto. Nang magpapaalam na si mama, ay ngumiti lang daw si Tita Ana at nayakap siya ng sobrang higpit. Pagkatapos nun ay umuwi na si mama sa Maynila. Isang linggo ang lumipas habang naghahapunan daw sila at nanonood ng Magandang Gabi Bayan. Nagulat na lamang si mama sa napanood niya. Nasa TV si Tita Ana kasama ang nobyo niyang pulis. Suspect ang nobyo niya sa pagpatay sa isang inhenyero na halos isang taon nang hinahanap ng mga kamag-anak niya. Ayon sa balita, natagpuan ang putol-putol na katawan ng lalaki doon sa balon sa may bakanting lote. Matagal na raw nandiligaw ito kay Tita Ana, pero hindi niya magawang sagutin dahil meron na siyang nobyo. May kaya daw sa buhay yung inhenyero. Tumutulong siya sa mga negosyo ni Tita Ana. Pero nang mawala yung manliligaw niya, ay unti-unti rin bubagsak ang mga pinagkakakitaan ni Tita Ana. Paano nalaman na may bangkay doon? Mayroon kasing nagsumbong. Bago magganap ang karumal-dumal na pagpatay, ay nasa bahay ni Tita Ana yung lalaking inhenyero. Dumaan lang daw ito para ibigay ang mga pagkain. Ang kaso, nakita sila ng nobyo ni Tita Ana. Sa sobrang galit ng nobyo niya, ay pinagsusuntok niya sa muka ang lalaking inhenyero hanggang sa mawalan ito ng malay. Habang nakahiga daw sa sahig, ay binaril daw ito ng nobyo ni Tita Ana sa ulo. Pagkatapos nun, ay kumuha ng itak yung nobyo niyang pulis. Pinagtataga at pinagpipira-piraso ang katawan ng inhenyero at inilibing sa balon. Nung mga sandaling yun, ay mayroong nakakita sa pangyayari. Walang iba kundi ang babaeng security guard na kasama ni mama magyosi. Kaya raw nagsumbong ang security guard dahil hindi naman daw siya binayaran ng nobyo ni Tita Ana kapalit ang pananahimik niya. Pinagbantaan pa niya na papatayin niya yung babaeng security guard kapag nagsumbong ito, pero hindi na rin niya natiis dahil sa konsensya. Nakulong po yung nobyo ni Tita Ana, pero nakalaya rin agad, wala pang kalahating taon. Ang sabi-sabi, malakas daw ang kapit ng pulis sa korte, kaya nakalaya agad. Bigla na lang daw naglaho na parang bula ang mga saksi sa krimen. Baka raw,
Pinatay na ng pulis sila Tita Ana at yung babaeng security guard. May mga nagsasabi na madalas daw nila makita sila Tita Ana at yung babaeng security guard kasama yung inhinyero doon sa bakanteng lote. Malamang daw ay mga kaluluwa na lang nila Tita Ana yon, mga kaluluwang hindi matahimik at naghahanap pa rin ng hustisya.